How long has it been since you talked with the Lord and told Him your heart's hidden secrets? How long since you prayed? How long since you stayed on your knees till the light shone through? How long has it been since your mind felt at ease? How long since your heart knew no burden? Can you call Him your friend? How long has it been since you knew that He cared for you? How long has it been since you knelt by your bed and prayed to the Lord up in heaven? How long since you knew that He'd answer you and would keep you the long night through? How long has it been since you walked with the dawn and felt that the days worth the living? Can you call Him your friend? How long has it been since you knew that He cared for you? Can you call Him your friend? How long has it been since you knew that He cared for you? Amen. Basta permi ka magampo, ma-feel nimo, may balodyo ka nga ang Ginoo nagtagad gyud siya sa imo. So mao na maigsoon nga pagampo gyud no. So ayaw gyud i-neglect ang prayer. Because prayer is mao na ang way para ikaw makakonect sa Ginoo. So karon na lang ko ikuan exhortation, bubo lang ni siya mga higala. Kitang tanan no, namagit tay mga pagsulay, di ba? Ginatubang. Wala mag-usa nato diri nga libre sa mga pagsulay sa kinabuhi. Pero kung mutan-aw ta sa mga uban nga mga tao, naagit tay makita no nga mga Kristiyanon nga luyo sa ilang mga pagsulay nakalahutay sila ba? So sa kay sekreto. Namang sekreto mga igso nganong kani mga uban nga mga Kristiyano nakalahutay sila, no? Luyo sa ilang mga pagsulay. Now, ambot unsa ang imong mga pagsulay nga ginatubang karon, pero tagaan ti kag sekreto aron ikaw mga igsoon makabarog ka panahon sa pagsulay. So karon na tay gamiton nga text before na ko ihatag sa inyo ha ang title o ang mga sikreto unsay mga butang nga buhaton sa Kristohanon aron makabarog siya panahon sa pagsulay. 1 Peter chapter 1 verse 6 and 7 mao ni ato ang text karong hapon. 1 Peter chapter 1 in verse number 6 o verse number 7. Manindog ta palihog upon the reading of God's word ug ang pulong sa Ginoo nagaingon diri sa ato mga higala. Basahon na ako sa English una, unya basahon na ako sa Bisaya. Ang pulong sa Dios nagaingon diri sa ato sa bersikulo 6
wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations. Na usa sa mga gisulti sa pulong sa Dios bahin sa pagsulay kay for a season lang kuno ni siya. And then nakita niyo kanang word now, but pasabot ang kaning pagsulay mga higala kung naamang gani ni siya karon sa imo, karon lang na. Now, di ba? And then ang sunod nga mga pulong for a season. Buti pasabot kung unsa ng trials nga ning abot sa imuha karon lang na siya, pero timan-an nato dili na siya permanente. Okay? Sa karon lang na nga panahon. Okay? Unya bersikulo 7. Nagingon ni Bible that the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Basahon ako sa Bisaya mga igsoon. Diini kamo nagakalipay sa hilabihan bisan nga karon alang sa usak ka panahon. Kung gikinahanglan man kamo anaa sa kasubo tungod sa mga nagkalain-lain nga matang sa mga pagsulay. 7. Aron ang pagsulay sa inyong pagtuo, ingon nga labaw pa kayo sa bililhon kaysa bulawan nga nagakalaglag. Bisan nga kini gisulayan, pinaagi sa kalayo. Unta, makaplagan, ngadto sa pagdayig ug pasidungog ug paghimaya atol sa pagpadayag unya ni Hesukristo. Magampo kita ang Ginoo magpanalangin sa mensahe. Amahan namo nga langit nun, panalangin ni Ginoo, ang imong pulong nga mensahe, Lord, nga imong ihatag para sa amo. Panalangin ni ang mga katawhan nimo nga naa dinhi. Nagsimba sa imo, Lord. Father, I pray nga imong pakaunon ilang kalag. Unta, Lord, mabusog sila. Unta, Ginoo, makuha nila, Lord, ang tubag sa unsay pangutana nila, Ginoo, bahin sa mga pagsulay sa kinabuhi. Lord, I pray that you open their eyes and open their understanding and help them, Father, tonight as they hear your word. I pray na mag-comfort ka o magdasig ka sa imong mga anak karon nga gabi. Kani amahan namo ginaampo, ginapasalamatan. In Jesus' name, amen. Salamat mga igsoon, magalingkod kamong tanan. The message that we're going to talk about tonight is unsay sekreto para makabarog ta panahon sa pagsulay. What is the secret to standing strong in times of trial? Ang kining pagsulay mga higala kung ato ni siyang hisgutan, dili ni siya but pasabot nga gibiyaan ta sa Ginoo. Kasagaran ang kaning mga pagsulay usa ni siya katimaan, no? Or ilhanan nga ang Ginoo nagatrabaho sa atong kinabuhi. Dili nato mapugngan ang kaning mga bagyo, naagid ni sila, no? Permanente. Usay mo abot, usay mawala, unya mo balik na pod, ingon ana mga higala ang kaning mga pagsulay. So kaning mga igsoon di nato mapugyan, di nato mapugngan, pero pwede nato pilion kung asa ta motindog panahon sa bagyo. Naunayo sa kaamahan nga nagtudlo siya sa iyang anak unsaon pagpalupad og kanang tabanog. Nakakuan ba mo ana sa una? Himo ba mo ana nya nagpalupad ba mo tabanog sa una? Sa una ako pod mga higala katong bata pa ko, hilig mi maghimog tabanog unya magpalupad mi og kanang tabanog. Naunay isa ka bata, no gitudloan siya sa iyang papa unsaon pagpalupad og tabanog. Now, pagkusog sa hangin, ang bata niingon siya pa, putlo nato ang pisi, kay basin mas taas pa mulupad ang kining tabanog. Niingon ng papa mga igsoon, dili anak. Ang pisi, niingon ng papa, mao na siya'y nagpugong sa tabanog. Mao na siya'y naghatag og kalig-on aron dili siya palid-paliron sa hangin. So, usa ka higayon aron masabtan gyud sa bata may gala unsay but pasabot sa papa. Gisulayan nila putol ang pisi. Sa sinugdan, misaka ang tabanog, pero pagahuman, sa pipila lang ka segundo mga igsoon,
nawala na siya control. Ginapalit siya sa hangin, ginadala siya sa hangin kung asa siya, unya, nahulog siya sa katapusan, og nasangit, og naguba. So, unsay application ana sa atong kinabuhi? Ang application is money. Usahay mga igalang, kaning pagsulay, mura na siya PC, nga maoy nagpugong sa ato. Kung atong paminawon ang kaning mga pagsulay, lisod siya. Bugat, pero ang tinuod, kaning mga pagsulay, gigamit ni siya sa Ginoo aron lig-onon ang atong pagtuo. Ug aron dili ta matangtang sa tama nga dalan. We may not like it, pero may gala maunay purpose sa pagsulay. Daghang mga tao maguna-una sila nga kaning mga trials, kaning pagdisiplina sa Ginoo, and even ang kaning guidance sa Ginoo may gala maoy nagpugong sa ila. But in reality may gala mao gyud ni sila mga butang nga gigamit sa Dios aron kita magpabilin ta ug makabarog ta. Sometimes may gala, what feels like a limitation for us is actually God's protection. So this evening mga igsoon, let me give you a few things tonight unsay sikreto para makabarog ta, because naamang gyud mga Kristiyano nakabarog gyud sila. Nakapadayon gyud sila. Pero napoy uban wala nakapadayon ug wala sila mga igala nakalahutay. So, unsa may sikreto? Kinahanglan mo kuha ta og kuan mga igala lesson atong mga nakapadayon. Mao toy sundo nato katong mga nakalahutay. Amen. So unsa man, mao ni sila ang sikreto. Tulo ka butang naa sa Bible. Number 1 mga igsoon is this: trust God, not yourself. Salig sa Ginoo, dili sa imong kaugalingon. Let's read a verse from Proverbs chapter 3, verse 5 and verse 6. Now, gingon din sa pulong sa Dios. Atong basahon sa sabay mga higala, Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. And here's what the Bible says. Sabay-sabay tayo ninyo. Ready? Begin. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path. Diba? Ginan ta sa pulong sa Dios, sumalig ta nganha sa Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing. Usay biya ta no kung atong hisgutan ang kaning mga pagsulay, di nato masabtan nganong gitugutan sa Ginoo ang mga pagsulay. Di ba? Di nato masabtan. Tungod kay balo man gud mga igsoon ingon ani man gud, kay balo man gud ang Ginoo unsay makaayo nato. The reason He allow it because kay balo ang Dios unsay makaayo nato. So we may not like the trials, but in the eyes of God, mga igala, mao ni siya makaayo para sa ato. No? Makita manggod sa Ginoo ang atong ugma, pero kita dili. Ang atong makita ang karon lang. That's why mga igala, we are commanded in the scriptures to trust in the Lord with all thine heart. Kay ang Dios, nakita na niya ang whole picture sa atong kinabuhi. Pero kita, wala. Busa, ayaw jud pagsalig sa imong kaugalingong kusog o pagsabot. Ang pagsulay, usahay, dili nato masabtan, pero kay balo ang Ginoo sa katapusan sa istorya. Remember mga igsoon, God sees the whole picture while we only see one page. Amen? So, ikaw ug ako, musalig gyud ta sa Ginoo. Unsay lesson din sa point 1 nato. Ang lesson is this, my gala. Trust God's wisdom when you cannot understand His ways. Salig, no, sa kaalam sa Dios. Bisag di nimo masabtan ang iyang mga dalan, or trust God's heart even when you cannot trace His hand. Amen? So, una, sumalig ka sa Dios. Salig yun sa Diyos. Higa na paminaw. Kung ang gusto nimo sa imong kinabuhi, makita nimo ang Diyos, that requires no faith. Kay makita man nimo ang Diyos. Amen? Ang reason di makita ang Diyos, aron mag-require siya og faith sa imong part. Nga musalig ka siya even, di nimo siya makita sa imong mata. But you believe na siya. Amen? Higala, God is always working in our life.
Mao na mga igsono, ang ako lang i-encourage sa inyo ha. Don't get discouraged kung naa kay trials sa imong kinabuhi. Amen? Remember, giingnan ta, it is only now for a season. Amen? It's not forever. Kay ang trials may gala iya na diri sa kalibutan, ug walay butang diri sa kalibutan nga maglungtad. Tanang butang diri sa kalibutan temporary. Apil ang atong mga problema. Number two, unsay sekreto para makabarog ta, no? Panahon sa pagsulay. Number 2, stay connected through prayer. Padayon sa pag-ampo. Basahon nato ang verse, no? Philippians chapter 4 verse 6 and 7. Philippians chapter 4 verse 6 and 7. I-remind lang ta diri or i-refresh lang nato ang atong memory sa giingon sa Ginoo dinhi sa Philippians chapter 4 verse 6 ug verse 7. Now, ingon ni ang giingon sa Bible mga igsoon. Paminawan ninyo ha. Giingon sa Bible, ayaw kabalaka sa bisag unsa. So kung mugawas ang kabalaka, giingnan ta ayaw kabalaka. Meaning to say, ingnon nimo imong kaugalingon ayaw kabalaka. Amen? Wa kay kwarta karon ayaw kabalaka. Way kwarta unya nanay bayro ron ayaw kabalaka. Amen? So kung unsay mga problema pagsulay mga igala, giingnan ka ayaw kabalaka. Kay ang kabalaka mugawas gyud na. Pero ingnon nimo imong kaugalingon ayaw kabalaka. Amen? Ngano man mao may giingon sa Ginoo ayaw kabalaka. But pasabutan na pag ingnon ta sa Ginoo, ingnan ta niya ayaw kabalaka na ginay tabang gikan sa Ginoo. Ayaw kabalaka. Na ako ang motabang sa imo. Ayaw kabalaka, ako ang bahala sa imong problema. Ayaw kabalaka na ako, duol lang ko sa imo. Amen? Ayaw kabalaka, depensahan ta ka. Ayaw kabalaka, ipaglaban ta ka. Ayaw kabalaka, sa bisag unsa nga butang. Pero ang imong buhaton mauni sa bersikulo 6, apan diha sa matag butang pinaagi sa pagampo o pangaliyo po. Uban ang pagpasalamat. Ipahibalo ang inyong mga hangyo ngadto sa Dios. So pag naa kay problema, ayaw pagampo sa Ginoo, Lord, tanggalan akong problema. Sa panahon sa imong problema, unsa may pangayoon nimo sa Ginoo? Okay? Ayaw pagampo, Ginoo, tanggalan akong problema. Kay basin dili na may kabubuton sa Ginoo may gala. Dili niya na tanggalan atong problema because na lagi siya ginatrabaho sa atong kinabuhi. Pero sa panahon nga magatubang ka og problema, maigsoon unsa may pangayoon nimo? The Bible says, let your request be made known unto God. Kinahanglan ba kag grasya? Kinahanglan ba kag kusog? Kinahanglan ba kag kadasig? Kinahanglan ba kag endurance? Kinahanglan ba kag patience? Kinahanglan ba kag perseverance? Unsa man ang imong pangayoon sa panahon na kay problema? Okay? Don't pray, Lord, remove my problem because that may not basin dili ka na ang kabubuton sa Ginoo. Kay si Pablo nagampo siya, Ginoo, tanggalan ning ako ang tunok sa akong unod, meaning ang iyang sakit. He asked the Lord 3 times, pero wala gitanggal sa Ginoo ang sakit ni Pablo. Instead, gitagaan siya grasya sa Ginoo. So, kung ikaw na ay problema, giinan ka sa Ginoo, ayaw kabalaka, hangyo lang sa ako. Ingna ko unsa imuhang panginahanglan. Sa panahon na kay mga atubangon nga ingon ana nga problema. Amen? Let your request be made known unto God. Be specific to God. Okay? Be specific to God. The Bible says, buhatan ninyo ng tulo, prayer, supplication, and thanksgiving. Okay? Don't complain about your problems. Don't get discouraged. Kung naa kay problema, instead, magpasalamat ka, supplicate, and pray. Ask. Pangayo sa Ginoo. Amen? Unsa may kinalan? Protection sa Ginoo. Unsa matungod ba sa imong kabalaka karon nahadlok ka? Kay musunod biya ng fear biya. Basta naa nang kabalaka, musunod ang kahadlok. Dili ba? So unsa may pangayoon? Protections nako? Ihatag na sa Ginoo mga higala sa ato. So ang ato dira mga igsoon, mo konekta sa Ginoo always sa pagampo. I urge you to pray. I encourage you to pray fervently. Don't stop praying. Ikaw karon nga nabugatan, ikaw karon nga naglisod, ikaw karon nga naglibog, unsa imong buhaton nimo, all you need is
pray. Prayer, pag-ampo. You know, kung mubalik mo sa ibalay, basta nagsimba ka karon, unya naapagyapon ang kanang imong ginakaproblemahan nimo. No? Kay di magyuso na tanggalon sa Ginoo mga higala, pero naa na nag-uban sa imuha. When you go back to your home, balik na mo, pag-ampo gyud. Ayaw katulog na dili ka mag-ampo. Pag-ampo. Okay? Kaya abin yung mga higala, maghatag siya kalinaw kusog sa imo basta mag-ampo ka. No? Sa di pa mahigala mausab ang imuhang sitwasyon, naa na siya ihatag nga kalinaw sa imo. So, ang sa mga kinahanglan masabtan nato about problems mga igsoon is mao ni siya kung mag-ampo ta about prayer day. Kung mag-ampo ta, dili dayon na siya mo change atong situation, but it will always change your strength. Kung mag-ampo ka, madungagan imong kusog. Makusgan ka kung mag-ampo ka. Pero naagya po ng problema. Kaya ang kwan manggod, ang abi may gala, ang result manggod, basta dili ta mag-ampo, maluya ta. Usa sa mga reason nga nung naiuban nga Kristiyano na luya, tungod kay kulang sila sa pag-ampo. Kinahanglan kita mag-ampo. You know what na gina-mention ng Bible? Earnest prayer. Na ginaingon ng Bible may gala? Fervent prayer. Kaning earnest prayer, fervent prayer is effective prayer ni siya mga igsoon. Ato masahan ka dahil sa James chapter number 5, dali lang. James chapter number 5, I believe sa verse number, I think 16 siguro na siya. I-check na to. Tanaw niyo mga igala, confess your faults one to another. And, unsa ang sa Bible, pray one for another. Amen? So, if there's a situation in your life, like for example, diya sa inyong panimalay, okay, whoever kinsa dira ang nahimong problem sa inyong family or sa inyong, diya sa imong kinabuhi may igsoon, kung naa kay ka paris mag-ampo, pag-ampo mo. Okay, like for example, kung ang problema karon diya sa inyong pamilya, imong asawa, well, ikaw nga ba na o papa, kauban sa imong mga anak, pag-ampo mo. Pray one for another, ang yun sa Bible. Kung ang inyong problem karon inyong anak, kamo sa mag-asawa, mag-ampo mo. That's what the Bible says. Confess your faults, so before ka mangayo sa Ginoo, no? Confess sa mga isa tagpasaylo sa Ginoo. Sunod, pray one for another. Nga naman, kaning pag-ampo nato mga higala, iyon sa Bible, the Bible says, pray one for another that ye may be healed. Aron maayo mo. The effectual, fervent prayer of a righteous man availeth much. So, ang kaning fervent prayer, effective yun kayo ni. Kaya mamay yun sa Bible, effectual. Ang lahi nga word ang effectual, effective. Unsa ang effective? Ang fervent prayer. Kanang fervent, sa Bisaya pa, mainiton. No? Mainiton. So, kung mayroon na Bible, fervent prayer, mainiton nga pag-ampo. So, kaning mainiton nga pag-ampo may gala, effective ni siya. Okay? Now, gi-mention din ang word righteous. Mao na mga higala, mao na giingnan ta sa ang pinakauna nga word sa verse 16, confess. Aron maging right ta tubangan sa Ginoo mga igsoon. Kay kung right ta tubangan sa Ginoo, dunggon man sa Ginoo tong prayer. Di ba? So, mo confess ta una, aron maging right ta at tubangan sa Dios, unya kung natay pangayoon, availeth much. Meaning, ang sa Bisaya ng availeth much, dako siya kahimuan. So, dunggon sa Ginoo tong pag-ampo because nag-ampo ta nga mainiton. So, kana ang sekreto igsoon. Ang kulang lang siguro no sa mga uban nato diri kay pag-ampo. Kay wala gyud ta ingon nga gaampo gyud ta nga seryoso. Siguro ang uban nga mga Kristiyano kanang basta lang nga mag-ampo. Ang ilala no kay basta lang wala sila ka-absent karong adlaw. So, mo na mag-ampo sila pero dili siya fervent prayer. Igsoon kinahanglan ta o kanang connection sa Ginoo. Kinahanglan gyud ang pag-ampo. Because prayer keeps your heart strong when life becomes hard. That's number 2. Dirita mga igsoon sa number 3 ug ang katapusan. Okay? Number 3 ang katapusan. Dali lang no? Ato ang mensahe.
Number 3, hold on to God's Word. Hold on. Kupot sa pulong sa Diyos. Ayaw yun ninyo i-neglect ang Bible. Abi, ni Maigsoon, pag naa kay Biblia sa imuhang kaugalingon, gamita yun na. Gamita. No? Kuhaa sa imuhang cabinet o basaha. Kay dako kay tabang ang Bible sa imo. Tanawa, basahan na to sa ka-verse, okay? Psalms 119 verse 50. Psalms 119 verse 50. Ang gingon din sa pulong sa Diyos, Psalms 119, unya versikulo 50. And here's what the Bible says sa versikulo 50. Okay? Basahon na to mga igsoon sa English una. Okay? Sabay-sabay tayo ninyo sa pagbasa. Ready? Begin. This is my comfort in my affliction, for thy word hath quickened me. Ang gingon sa pulong sa Ginoo sa Bisaya, kini ang akong kalipay diha sa akong kasakit. Unsa ang iyang kalipay diha sa iyang kasakit? Ang pulong sa Dios. Kay ang imong pulong mibuhi kanako. So kaning word quicken mga igala, sa Bisaya pa mibuhi siya. So, ang makarevive day nato ang pulong sa Diyos. Abi ni may ang problema, makapatay gid ang kalipay. Makapabugnaw sa ato ang kasing-kasing. Makaluya. Pero kay balo ba mo unsay mubuhi nato ang pulong sa Diyos. It gives comfort to us when we are afflicted. Kung kita may gala, no, sakiton ta. Sakit pang gid mga problema, di ba no? Sakit mga igsoon ang mga pagsulay. Pero ang mo comfort nato ang pulong sa Dios. Mauni siya mubuhi nato. Na ang Dios kay balo nga naiuban nato diri naluya tungod sa mga pagsulay. Higala gitagaan kag tubag sa Ginoo karong gabi nga ang makabuhi sa imo, makapabuhi nimo, makaparevive sa imo ang pulong sa Dios. Gamita. Balik ang Bible. Kuhaa o basaha. Igsoon kung naay brown out sa gabi. Ang kaning lampara, dili siya ingon mo tangtang, di ba, sa tibok kangit-ngit sa lugar. Pero igo siya muhatag og kahayag sa dalan nga imong ginalakwan. Aron makita nimo ang sunod nga lakang. Igsoon mausab na ang Bible. Basin dili niya tubagon ang tanang ngano sa imong kinabuhi. Kaya di ba, pag naay mga kalisdanan sa tong kinabuhi, makapangutan na magid ang tao, no ngano, Lord ngano gingon ani man minimo Lord. Lord ngano man nga nagatubang may gingon ani nga problema karon. Di ba no ngano? Dili man tubagon sa Ginoo ang tanang ngano sa imong kinabuhi. Apan hatagan kaniyag kahayag sa dalan nga imong ginalakwan aron makita nimo ang sunod nga lakang sa pagtuo ug aron makapadayon ka. The Bible says, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Use the word of God. Naalang na sa inyong balay igsoon. Amen. Kung ikaw discouraged ka, kuhain mong Bible. Basaha tungod kay naa din ha ang tubag tanan. So ato ta sa atong conclusion. So unsay sekreto mga igsoon para makabarog ta panahon sa pagsulay? Ang sekreto, salig sa Dios, dili sa imong kaugalingon. Ikaduha, padayon sa pag-ampo. Ikatulo, kupot sa pulong sa Dios. Hold on to God's word. Busa, ayaw kahadlok sa pagsulay kung moabot siya. Kana ako encourage sa inyo ha, ayaw mo kahadlok sa pagsulay. Ayaw po ninyo dagani. Kay di man na mawala, musunod lang gyapon na sa imo. Ayaw kahadlok kay naay Ginoo.
Kabalo pa mo ang bulawan, mahimo siyang mas bililhon kung human na siya mingagi sa kalayo. Mausab na sa kinabuhi sa Kristohanon. Now remember this mga igsoon. Sama sa kong gingon sa inyo ha. God is more interested in your character than your comfort. Busa, don't forget to trust God, to pray without ceasing, and to stay in God's Word. Tanag yun ako encourage sa inyo ha. Igsoon, dili gusto ang Diyos nga madala ka sa mga problema nimo. Ako po di ko gusto madala mo sa inyong mga problema. Busa buhatan ning tulo kay mauni sikreto aron maka barog ka. And always remember, ang pagsulay temporaryo ra. Pero ang reward sa pagpadayon eternal siya. Last statement nga akong isulti sa inyo is this. The same God who brought you into the trial is the same God who will deliver you through the trial. Dili ka pasagdan sa Ginoo igsoon. Busa church member, mga NDBC members, padayon lang og salig sa Ginoo. Amen? Aron ang Dios mahimaya sa imo. Pinaagi sa imo, mga igsoon, pinaagi may sa imo gipakita nga naglahutay ka, ang Dios mo reward sa imo ha. Amen? Last verse there, katong I think James chapter 1 na siya, verse 13 siguro. James chapter 1 verse 13. Nangingon diri ang pulong sa Dios sa verse 12 verse 12. Okay? Gingon sa Biblia mga igsoon, blessed is the man that endureth temptation. For when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love Him. Ang gingon sa Bible mga igsoon, bulahan ng tao nga nagalahutay sa pagsulay. Kaysa dihang siya nasulayan na, siya mudawat sa korona sa kinabuhi. Nga sa Ginoo, gisaad na ngadto kanila nga nahighigugma kaniya. Amen? Na ay crown of life. Dawaton ang Kristohanon basta mulahutay siya sa mga pagsulay. So ang pagsulay normal na, natural na sa kinabuhi. Kung mulahutay ka o dili ka mo give up, God will give you a crown of life. Let's pray. Doko atong mga uloy, piyo atong mga mata, mag-pray ta. Amahan na mo nga langit noon, salamat kay sa exhortation, sa mga encouragement karong gabi. Mahan tabangi kami Ginoo, now nga gihatag nimo sa amo ang mga sikreto aron kami makabarog panahon sa pagsulay. Tabangi kami Ginoo, nga pirmi kami mosalig sa imo, ug dili kami matintal sa pagsalig sa among kaugalingon. Ikaduha nga pirmi kami mo connect sa imo pinaagi sa pagampo. Ug ikatulo nga permanente namo kuptan ang imong pulong kay maunay makapabuhi sa among kalag. Tabangi ang mga nagsimba karon Ginoo nga kini Ginoo maturok sa ilang mga kasing-kasing o gamiton nila sa adlaw-adlaw nila nga pagkinabuhi. Amahan, itugyan nako ang tanan sa imo. Ikaw ang nasayod Ginoo kung unsay mga ginaatubang sa imong mga anak diri. Lord, please help them, sustain them, strengthen them, and give them your grace to move on, to go forward, and to continue. Amahan, dungga ang mga pag-ampo sa imong mga anak. Ug kini Amahan among ginaampo
sa pangalan ni Jesucristo nga among Ginoo ug manluluwas. Manindog tang tanan mga igsoon. Karon atong tagaag panahon no sa dali lang, mga pila lang siguro ka minuto nga makigistorya ta sa Ginoo. Magpasalamat unya mangayo og tabang sa iya. Kay kung sa man ang imong mga ginaatubang nga pagsulay karon, just let your request be made known unto God. Hangyoa lang ang Ginoo igsoon. Kung unsay problema nimo, unsay sitwasyon nimo karon, or maybe sa inyong pamilya, or maybe sa imong kinabuhi. Basig dili pa na kwaon sa Ginoo, dili niya na kwaon ang imuhang problema karon. Kay diha kaniya ligunon manggod. Diha niya mga igsoon, diha kaniya pormahon. So muhangyo lang ka sa Ginoo, Lord, tagaay ko grasya, tagaay ko kusog, tagaay ko endurance, Lord, tagaay ko pasensya, Lord, tagaay ko og kadasig. Pangayo sa Ginoo igsoon. Kung unsay provision nga kinahanglan nimo, just let it be known unto God. Ipahibalo sa Ginoo.